Napatunayan na ng mga Miguel Malvar frigates na hindi lang sila hanggang pang-display lamang at pangparada sa mga naval exercise at anibersaryo ng Philippine Navy matapos mataboy na noon ng isang Miguel Malvar frigate ang isang Type 054A frigate ng China malapit sa Zambales na kung saan nasa 41 nautical miles na lamang ang layo nito at kailangan na talagang harangin ng ating mga warships. Hindi naman nakapalag pa ang Chinese vessel at umalis na lang matapos warningan ng ating Miguel Malvar frigate dahil nagpapakita ito na seryoso na talaga ang Pilipinas at hindi katulad noon na kapag pinasok ng Chinese Navy ang ating teritoryo na ang mga patrol vessels ng Philippine Coast Guard ang ating pinapadala na binubuli lamang at hindi nakakapalag dahil maliit lamang ang kanilang vessels. Kaya nagsagawa na rin ng additional orders ang Philippine Navy nitong Disyembre ng nakaraang taon lamang para sa dalawa pang Miguel Malvar frigates at napirmahan na rin ng kontrata na kung saan nagkakahalaga ng 34 billion pesos at sinasabing may dideliver sa taong 2029. Ngunit sa napakagandang balita na ating nakalap, mukhang hindi na aabot pa ito sa 2029 matapos ibinalita ng South Korean media na matatapos na ang unang warship ngayong taong 2026 at nakakabilib talaga ang Hyundai na siyang gumagawa sa ngayon ng ating Miguel Malvar frigates. Kung ating ikukumpara, inabot ng 1 taon at 6 na buwan ang konstruksyon ng naunang Miguel Malvar frigate, samantalang ang warship naman na pinapagawa ng Pilipinas sa Indonesia na noong Agosto taong 2023 pa ginagawa ay hindi pa nangangalahati sa ngayon ang progress matapos ang halos 3 taon na konstruksyon nito. At dahil nga sa matatapos na ang konstruksyon ng bago nating warship, inaasahang i-deliver na ito sa Pilipinas sa unang mga buwan ng taong 2027 at 2 taon na ito na mas maaga kumpara sa sinabing 2029 na delivery ng warship at malaking tulong ito sa pagbabantay ng ating West Philippine Sea. At dahil sa malaki din ang budget sa proyektong ito, umaasa tayong malalagyan ito ng mas maraming 24 cells na vertical launching system na paglalagyan ng anti-air missiles ng warship at magkakaroon ito ng mas advanced na radar na kayang makadetect ng mas malalayong targets kung nagpapatrolya ito. At dahil nga sa napakagandang performance ng Hyundai, inaasahang daragdagan pa ulit ng 2 Miguel Malvar frigates ang order ng ating bansa kapag matapos na ang kasalukuyang proyekto dahil nasa 6 talaga ang planong bilhin ng Pilipinas na mas magpapalakas pa ng pangdepensa natin sa ating territorial waters. Imagine na lang ninyo kapag nagkaroon tayo ng 6 na Miguel Malvar frigates na nagpapatrolya sa West Philippine Sea at paniguradong hindi papalag dito ang mga barko ng China Coast Guard na patuloy na nambubuli sa ngayon sa ating mga puwersa sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi rin basta-basta mambubuli ang Chinese Navy dahil sa may kalakihan din naman ang Miguel Malvar frigate at malaking sigalot ang kanilang kakaharapin kapag sinubukan nila ang ating mga bagong warships. Hindi lang din ang mga frigate ang karagdagan ng Philippine Navy mula sa Hyundai, kundi pati na rin ang mga guided missile corvettes na kung saan ayon sa Max Defense, inaasahang ang bibili ng ating bansa ay ang karagdagang Rizal-class frigates, ngunit gagawing corvette ang mga ito dahil hindi naman talaga pang frigate ang capability ng mga Rizal-class ng Philippine Navy. At kung hindi man karagdagang Rizal-class warships ang kanilang bibilhin, may chance ang i-offer din ng HDC 2000 corvette na in-offer ng Hyundai noon sa bansang Malaysia na mas maliit at halos kasing laki lang ng BRP Raha Sulaiman, subalit halos magkaparehos lang din naman ang dalang mga weapon system at para sa akin ay mas magandang ito na lang ang bilhin ng ating bansa. Inaasahan ding may ibang bansa pa ang mag-o-offer dahil pinag-aaralan ngayon ng hukbong sinatahan na bumili din ng ibang surface vessels mula sa ibang bansa at hindi lang sa South Korea upang hindi masyadong umasa ang Pilipinas sa isang bansa lamang. Maliban pa sa mga corvettes, umaasa din tayo na ang susunod na landing platform dock ng Philippine Navy ay ipapagawa na lang sa South Korea dahil magtatatlong taon na ang Indonesia at hindi pa rin natatapos kahit isang warship ng ating bansa at kailangan na talaga sana natin ang mga warships na ito. Magiging mas mahal kung sa Hyundai ng South Korea tayo bibili ng mga landing platform docks,
Ngunit mas mabilis nilang maidi-deliver ang mga ito at masasabi din nating mas de kalidad dahil sa ilang dekada na ang experience ng Hyundai sa paggawa ng mga Navy vessels.